Madalas ka bang nakukuhanan sa open side? Baka kailangan na nating gamutin yan. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Pero bago ang lahat, roll intro para mo kang pro! Hi guys! Welcome to another Doc G video kung saan pag-uusapan natin paano maging isang effective downfield defender. Katulad nung sinabi ko noon, Ultimate Frisbee is a team sport. Hindi nga sila nakaka-throw sa break side, pero nagpapakuha ka naman sa open side. So it still defeats the purpose of forcing. Though minsan, may time talaga na sobrang athletic ng mga binabantayan natin. Pero that doesn't mean na hindi natin sila kayang bantayan. Kaya today, magbibigay ako ng 3 gamot para mas maging matalino kayo sa pagdepensa sa downfield. So first, positioning. Kung naka-force forehand kayo, generally, dapat naka-position kayo sa open side para ma-challenge mo lahat ng cuts ng bantay mo papunta dun. Kung sa simula pa lang at off position na kayo, magiging madali talaga para sa bantay mo kumuha ng disc, lalong-lalo na sa open side. So basic positioning is dapat close enough ka sa bantay mo to make a play for the disc. Second, when to contest and deny. So ano ba yung contest and deny? Basically, yung pag-deny is you're not running at full speed. Mine-maintain mo lang yung space between you at yung binabantayan mo. Yung pag-contest naman is inuunahan mo yung binabantayan mo sa space na kung saan sila pumupunta. And that is when you are trying to make a play for the disc. So kailan ba dapat tayo nagko-contest at kailan tayo nagde-deny? So kung naka-force forehand kayo at nag-cut in yung binabantayan nyo towards that open side, kailangan nyo i-contest yun. Kailangan nasa unahan kayo. Kung hindi, makakakuha talaga siya sa open side. Kung nag-cut naman yung binabantayan nyo to the break side, ito yung time na kailangan nyo lang i-deny. Hindi nyo kailangan i-contest or mag-commit towards that break side cut nung binabantayan nyo. Kasi kung i-contest nyo yun, or i-commit nyo yun, most likely, babalikan lang nila kayo sa open side. At syempre, priority pa rin talaga natin na hindi makuhanan sa open side. So, dapat magsistick kayo sa position na yun. At i-deny nyo lang talaga yung open side na cut. So, kung mag-long naman yung binabantayan nyo, ito yung medyo mas tricky kasi daming factors na kailangan i-consider bago mo i-contest yung cut na yun. Kaya ba niya mag-throw long ng ganun kalayo? Or mahangin ba? Sobrang hangin ba? Against the wind ba? So, kung thrower talaga siya at kaya talaga nilang i-throw yun, rerespetuin mo yung cut na yun. Kailangan mo i-contest yung cut nung binabantayan mo. Kung hindi, malamang ito-throw yun at mataas yung chance na makukuha yun. So, magiging 1 pass lang siya to score. At ayaw natin yun. Kung hindi naman ganun ka-elite yung thrower or like against the wind, pwede mo munang i-deny yung long cut nila. At posible ka maiwan ng 2 to 3 steps. Pero dahil against the wind or hindi siya ganun ka-elite thrower, magkakaroon ka ng time i-close down yung 2 to 3 steps na yun. Third, orbit. Para mas maintindihan natin ang pag-orbit, kailangan natin i-divide yung field into 3 parts. Let's just call it open side, break side, and middle. Kapag nasa gitna yung disc, dapat medyo mas nakapantay ka sa kanya para mas maging challenging yung inside break throw. Pero syempre, priority pa rin talaga natin ang open side. So, wag mo i-contest agad yung mga break side cuts nila. Deny mo lang muna. At pag thin-row yung disc, dun ka lang magre-react to contest. If itutuloy niya yung cut niya sa break side, susundan natin sila. Pero hindi tayo mag-overcommit para hindi tayo ma-fake at mabalikan lang sa open side. Okay lang na makakuha sila sa break side. As long as malapit kayo enough to mark at hindi magtuloy-tuloy yung break passes nila. Kung magka-cut naman siya sa open side, yun lang yung time na i-challenge natin yung move nila. Kasi open side pa rin talaga yung priority natin i-protect. So kung nasa open side naman yung disc, mas okay na magstay ka na lang sa open side to contest all open side cuts. Hindi mo masyadong kailangan pumosisyon sa gitna. Kasi kung i-break throw man yan,
at tama yung pagkakamark ng teammate mo, magiging sobrang loopy yung throw at magkakaroon ka ng time para makontest yun. Kaya magstay ka lang dyan sa open side to contest all open side cuts. So kapag nasa break side naman yung disc, ito na yung time na dapat mas pini-favor natin yung break side. Kasi ito na yung mas open na throw para sa mga throwers. Marami na talagang magagaling na throwers ngayon. Kaya itong straight throw na angle na to, kayang-kaya na nila i-throw yan. Kaya as defenders, dapat mag-adjust na tayo para mas maging challenging yung throw na yun. At syempre, wag natin kakalimutan ang paglingon. Isa to sa mga pinaka-importanting skill na kailangan matutunan ng kahit sinong ultimate player. Kailangan nyo to ma-develop, kaya ko siya inuulit-ulit. Once makareceive yung bantay nyo sa break side, make sure nalilingon muna kayo sa likod kung meron bang next pass. Dapat makover nyo yun bago kayo mag-mark at maputol yung break side flow nila. Hindi talaga madali magdepensa. Lalong-lalo na kung athletic at mahuhusay mag-throw yung mga kalaban nyo. Kaya dapat mas maging matalino tayo at disiplinado sa pagdepensa para mas magkaroon tayo ng chance to make a play for the disc and hopefully get a turnover. Kung nakatulong ang video na to sa'yo, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa teammate mong hindi marunong magdepensa. Don't be sorry, be better. Doc G out. Peace! Oh!